So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, patong-patong na kaso na po ang posibleng kakaharapin ngayon ni Senator Bulldog ni Marcoleta. So, yung una, malamang alam nyo na to, no? Yung tungkol sa kanyang misdeclaration ng kanyang sose na ang posibleng mag-file sa kanya ng kaso dito is COMELEC. So, may pangalawa, pwedeng unjust vexation, libel, or civil libel. So ito nga po yung tungkol kay Attorney Pechi Espera. Kasi nga po, sinisiraan po talaga ni Marcoleta itong abogada po na to on public. So pag-usapan natin yan na, kasi ang point natin dito, hindi porket na senador ka, Marcoleta, akala mo walang papatol sa'yo. Oh, so lahat ng yan kasi nagsimula, no, tungkol dito sa kanilang tanim na witness na kay Orly Gutesa. So ito yun eh. So yan. So, alam naman po natin, no, na yung notaryo pala ni Orly Gutesa, peke. Ang pinapalabas po kasi ni Marcoleta, peke yung pirma. Pero, peke pala talaga yung totoong notaryo. So, pag-usapan natin yan na kasi napaka-interesting dito, no, kung gaano kagago itong si Marcoleta. So, ito, balita to kahapon, no? Okay. Marcoleta blast falsification charge against surprise whistleblower Orly Gutesa. Di ba? So kasi nga po, posibleng nga rin din pong kasuhan itong si Orly Gutesa na hindi na rin po makita kung nasaan na. Kasi nga po, falsification of public documents ata, no? Okay, so sabi dito, so at the very least, ang dapat na pananagutan doon ay yung pumeke rather than si Ginoong Gutesa. Oh. Ang pinupunto dito ni Marcoleta, ang dapat talaga daw kasuhan dito is yung pumeke. Yung pumeke ng pirma. Hindi daw si Gutesa. Ang problema dito mga kababayan, paano kung si Gutesa mismo yung pumeke? Di ba? Tingnan nyo to tingnan nyo to. Napaka-interesting kasi nito, no? Continue natin, no? Kung merong may pananagutan doon, yung nameke kung totoo ng peke. At base ata sa findings ng Executive Branch ng RTC, Branch 18, ay yung signature nga ng Espera ay falsified. So yung nag-falsify ng signature ang may pananagutan. Actually, mga kababayan, hindi lang pala pirma yung pineke. Pineke talaga totoong yung buong notaryo. Nagsalita na po si Attorney Pechi Espera, hindi lang kasi pirma yung pineke. Yung buong notaryo talaga. So continue muna natin yan, babalikan natin yung sinasabi ko, no? So, sabi dito, Marcoleta got the judiciary to commit that his staff will have access to the notarial records of the lawyer who notarized Gutesa affidavit for examination. However, he also complained that the executive judge who has custody over the records insisted on choosing what they will examine. Kita mo, di ba, malisyoso talaga ito no? Manilin lang talaga ito. Oh, so, merong video dito, no, yung sagutan nga po nila ni Kiko Pangilinan, na alam naman po natin, no, na si Kiko Pangilinan, isang abogado din. Okay. So, ito yung sagutan nila kahapon. Kahapon to, sige. Ang dokumentong ni notaryo, makakita lang kami 3 hanggang 10 na kamuka nung pirma na ibinigay kay Gutesa, na-establish namin talaga, hindi si Gutesa ang nameke. Talagang merong pumipirma para sa kanya. Gaano po tayo kaingat yung pagbabantay sa ganitong mga... O yan Ayan po ang bintang ngayon ni Marcoleta. Na itong si Atty. Pechi Espera daw, may sarili ng taong taga-pirma. Patay ka dito, sabi ko sa iyo, salita ng salita, wala ka palang ebidensya Sige. Ginagawa ng ating mga abogadong nagnonotaryo po. According to the court administrator, marami na raw suspend, no? Na notary public dahil dito sa ganitong mga hindi tamang mga kilos. Very serious ang Korte Suprema sa ganitong mga usapin when it comes to notarial commissions, such malpractices. Gano'n na po kaya karami? Parang mga kabuti na nagsulputan sa napakaraming mga lugar, lalong-lalo na po sa mga mataong lugar. Ganyan lang po sa City Hall po, pag na tayong lumayo, makikita po ninyo yung dikit-dikit na nagnunotaryo na wala po kayong makikitang abogado ron. Yung iba po, itatakbo pa nga sa isa skinita. Pagkatapos, hintayin mo ako riyan. Pagkatapos mong magbayad ng kaulang halaga, tsaka niya ibabalik sa'yo. Wala daw po ngayon, right now, ang numero
they will be submitting. So, Mr. President, ina-assume po natin yung dami po ng nagnunotaryo ngayon na dikit-dikit sa paligid ng mga city halls ng ating bansa. Lahat po ba yon ang pumipirma yung mga abogado? Under the law and the commission, dapat. Dapat Now, po. Yes. Pero sa nangyayari, sa totoong buhay, sila po ba yung nandoon na nagnunotaryo, Mr. Dapat din under the law, pero yung realidad, Hindi po, hindi ba? maaaring ang merong dinedelegate. Yun nga po eh. Si Gutesa ay biktima po rito. Siya po yung nabiktima rito. Ayan. Ayan ha. Ewan ko lang kasi no, kung paano ilulusot ito ni Attorney Espera. No? Kasi tandaan natin, no, itong mga senador po na to, meron po silang immunity tuwing merong sesyon or kahit debate po sa loob ng Senado. Nangyari itong mga pangbibintang nga po ni Marcoleta no, sa sesyon. So, tingnan natin kung paano nila ilulusot ito. Pero, sumusobra na po talaga itong matandang wigman na to eh. Kasi yung mga kababayan, no, ito ito yung statement ngayon ni Attorney Pechi, yung nag-notarize nga daw, yung peking notarize nga daw po nung affidavit ni Gutesa. So, lakayan natin, no? Lakayan natin para mabasa natin lahat. Yan, ito yon. Sabi dito, no, okay, public statement. So, kaka-post lang nito kanina, November 20. Okay, with utmost respect to the judicial, executive, and legislative branches of government. So, Senado yan, at saka yung judiciary. And in full submission to the lawful process, I issue this statement to address the deeply alarming events involving 2 falsified documents attributed to me and presented before the Senate Blue Ribbon Committee. Okay. So, pinaninindigan po talaga ni Attorney Espera na peke talaga yung notaryo. Okay? So, kasi nakalagay kasi dito, no, yung ano lang para makuha natin yung point, no. So, sabi dito, no, from the moment the first falsified document appeared online, I reacted with rightful indication and immediately reported the incident, seeking a formal investigation from the Office of the Executive Judge of Manila. So, nung nakita nga po nito ni Attorney Espera na nung nanumpa nga itong si Gutesa, nireport po kagad dito ni Attorney Espera na, teka lang, yung notaryo nyo, hindi sa akin yan. So, nangyari dito, so, inimbestigahan to ng Executive Judge ng Manila. Ang unang problema dito ni Marcoleta, yung putang inang Gutesa na yan, hindi nagpapakita. Ayan, no? In the course of the investigation, during which Mr. Gutesa failed to appear despite the proper notice. Mayroong investigasyon na nangyari. Pero bakit si Gutesa hindi pumunta? Di ba? Doon sana malalaman kung ano. Well, by the way, maliit lang na na part yan, pero ito yung pinakamalupit dito. Ang pinapalabas mo kasi dito ni Marcoleta, peke lang yung pirma. Pero ang totoo, hindi pala. Bukod sa peke ang pirma, madami palang mali doon po sa notaryo. So sabi dito, no, ayon dito kay kay Attorney Pechi Espera, after a comprehensive inquiry, it has been conclusively established by the RTC of Manila that the affidavit attributed to Mr. Orly Gutesa, where I was falsely made to appear as the notary public, falsified. So unang-unang mga tanong dito, yung signature, hindi daw po kay Attorney Espera. Okay, alam na natin yun. Pero ito mga kababayan, no, ito pala kasama pala ito dito. Sabi dito, the purported affidavit of Gutesa document page number, and book number do not exist. O puta ka, Marcoleta, paano mo sasagutin ito? Ulitin ko the purported affidavit of Gutesa's document number, page number, and book number did not exist in my notarial records, and it will not exist in my records for the next 1 or 2 more years. Kasi sa mga sa mga nagpapanotaryo po, no, bukod po kasi sa pagnonotaryo, bukod sa pag-i-stamp at pagpipirma, meron pong merong book number po yan eh. Nandun po sinusulat ng abogado kung sino-sino yung mga nagnotaryo. So, dito mga kababayan, wala pala doon. Wala rin doon sa listahan ng abogadong si Espera. No, hindi rin pa nakalag.
Oh, mali. Oh, pinigit talaga yung notaryo yung mga kababayan. Oh, even ito yung malupit. Even the document stamp, its size features, and the professional and personal data appearing therein are entirely fabricated. Puta. Marcoleta, saan nyo kinuha to? Puta kayo, ang dapat kasuhan ng tawag dito, ng falsification of public documents tsaka forgery. To be honest, kasi pati pala yung stamp, pati yung stamp, peke. Yung size ng features, peke. Pati personal data, professional and personal data appearing therein are entirely fabricated. Di ba? So, hindi lang pala tungkol sa pirma ito. Peke talaga yung notaryo. And to make matters even more glaring, the notarial office attributed to my law practices during Senate Blue Ribbon Committee is not my office and has never been my office. So, walang opisina. So, ngayon, mga kababayan, na makakasagot talaga dito, si Gutesa, itinago nga nila. Ngayon kasi, ang pinapalabas kasi nila dito ni Marcoleta, na wala naman yun wala namang issue yan kasi under oath naman siya. Pero ang point dito mga kababayan, peke po yung notaryo. Huwag niyo sasabihin na dito big deal po ito kasi peke yung pirma, peke yung sealed, peke yung size nung mismong pang stamp. So may intention talaga manloko. Ay, ikaw dapat sumagot nito, Marcoleta. So ngayon, ang sabi nga dito ni Attorney Espera, well, as usual, di ba? Yung legal remedy ang kailangan niya dito. So kakasuhan niya to. At ito pa yung malupit dito kasi di ba, yung pinagbibintangan pala ni Marcoleta na yung law firm daw po ni Espera 24/7 daw. Sabi dito, sinagot niya rin yan. No legitimate lawyer or notary public operates at 24/7 notarial office. Any claim suggesting that my notarial office or any other notarial office was operating 24/7 is self-significant and unmistakable red flag of falsification. Di ba? So, yan so misinformation daw po ito, sabi ni Marcol, sabi nga po ni Attorney Pechi Espera. So, another epic fail na naman pala ito, mga kababayan. Another epic fail na naman po itong katarantaduhan po ni Marcoleta. Nakailang epic fail na ba sila? Ngayon, lalo sila sasabit dito. Di ba? Unang-una, dito po nila kinukuha yung panghugot nila para nga po isangkot si Presidente Bongbong Marcos at si Martin Romualdez at syempre, para pabagsakin po ang gobyerno. So epic failed sila dito kasi talaga. Pangilan na ba to? Actually, marami na nga to Kasi unang-una, alam naman po natin ito. Ito, summarize lang natin yung sinasabi nga po na 3 araw po na rally ng INC, naging 2 araw na lang. So hindi na tuloy yung destabilization ng mga DDS. Dito, gamit po yung rally ng Iglesia ni Cristo. Mga tanga kasi. Tapos, mga kababayan, sila mismo wala silang collaboration. Sinasabi ng mga DDS na ang INC rally pa gagamitin para sa destabilization, pero Duterte backers block from Iglesia ni Cristo rally at Luneta. Hindi naman sila pinapasok. Di ba? Nakailang try na ba kayo pabagsakin ng gobyerno na to? At lahat po yun pumalpak. Pero wala pa rin, di ba? Ayaw nyo pa rin tumigil. Meron pa yan dito. Ito pa. DOJ asked Interpol to issue blue notice versus Saldico. So ngayon, ang pinakahuling bala kasi nila dito para magalit ang mga tao, yung video nga po ni Saldico na ini-implicate na nga po si Martin at si PBBM. Wala rin po. Dumaplis din po yun. Daplis din. Epic fail na naman. Hindi po nagalit yung mga tao. At yung pinakamalupit dito mga kababayan ito, yung ginawa nga po ni Aimee. Palas, Aimee's drug remarks part of the destabilization. So, ang nangyari dito mga kababayan, imbis nga po na magalit ang mga tao kay PBBM kasi nga daw gumagamit daw po ng droga, ang nangyari baliktad. Baliktad, di ba?
Mas lalo po na sila nagalit kay Amy kasi po kay PBBM. So, another epic fail na naman po ito. O, di ba? Tapos ngayon, yung bago, kakasuhan si Marcoleta ng ito posibleng cyber libel, o kaya perjury. O, perjury o kaya falsification of public documents. Tanga, no? Grabe misinformation ni Marcoleta, no? Kahit din po kasi ako, medyo napaniwala ako na kumpirma lang naman yung usapan. Di ba? Sa totoo lang nangyayari talaga yan kasi nagtrabaho ko po ako dati sa corporate Minsan pag nagpapanotaryo po ako sa Makati, ang dami pong kanya, nilihilera. Hindi naman abogado yung pumipirma. Hindi, totoo talaga yun. So, para saan, parang hindi naman siya big issue. Pero nung nakita nga po natin na peke yung pirma, hindi nakalagay sa logbook, peke yung selyado, peke yung stamp, pasok na pasok po ito. Swak na swak po ito sa sa perjury. Kaya pala tinatago nila si Gutesa. Pwede naman magpanotaryo sa legit na abogado. O kaya kay Marcoleta mismo, di ba? Bakit ko? By the way. So, yan mga kababayan. So, kayo po, nung masabi nyo nga po dito sa development nga po na to na sa sangkatutak nga po na kaso nakakarapin ni Marcoleta. At saka nga po dito sa mga epic failed na ginawa nga po ng mga critic ni PBBM. So yan, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na ulit tayo sa susunod na ring content. So thank you, salamat, and bye-bye.